Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Ngayong araw, ating babalikan ang isa sa mga pinakatotoo ngunit halos di kapanipaniwalang kwento ng kaligtasan sa kasaysayan. Isang trahedya sa gitna ng niyebe. Isang himala sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ang kwento ng mga pasahero ng Flight 571 ng eroplano na bumagsak sa gitna ng Andes Mountains at ang himalang hindi malilimutan ng mundo. Noong October 13, 1972, lumipad ang Uruguayan Air Force Flight 571 mula sa Montevideo, Uruguay, patungong Santiago, Chile. Sakay nito ang 45 na katao kabilang ang mga miyembro ng isang rugby team, kanilang pamilya at mga kaibigan. Masaya, puno ng tawanan dahil isang paligsahan lamang ang pakay nila. Ngunit hindi nila alam ang paglipad na iyon ang magdadala sa kanila sa pinakamasidhing pagsubok ng kanilang buhay. Habang lumilipad sa ibabaw ng bundok ng Andes, biglang lumala ang panahon, malakas na hangin, makapal na ulap at zero visibility. Dahil sa miscommunication sa air traffic control, maling direksyon ang tinahak ng eroplano. At sa loob ng ilang segundo, bumangga ito sa isang bundok. Nawasak ang eroplano at maraming pasahero ang namatay sa mismong pagbagsak. Sa gitna ng niyebe, ang mga nakaligtas ay halos walang damit, pagkain o tulong. Walang signal, walang rescue team na alam kung nasaan sila. Ang temperatura ay bumaba sa 30 degrees Celsius. Ginamit nila ang katawan ng eroplano bilang kanlungan. Ang ilan ay nasugatan, ang iba ay nagdasal lamang sa dilim. Pagkalipas ng ilang araw, nauubos na ang pagkain, chocolate, wine at kaunting crackers. Naghanap sila ng paraan upang mabuhay, ngunit wala ni isang halaman o hayop sa paligid, puro yelo at bato. At dito pumasok ang pinakamatinding desisyon. Upang mabuhay, kinailangan nilang kumain sa laman ng mga nasawi. Isang desisyong pinag-isipan, ipinagdasal at hindi kailanman nakalimutan. Sa kabila ng takot at pagkagutom, hindi nawala ang kanilang pananalig. Araw-araw silang nagdarasal, umaasang darating ang tulong. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, nakarinig sila ng radyo. Hininto na raw ang search and rescue. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang iniwan sila ng mundo. Ngunit hindi ng Diyos. Matapos ang mahigit 2 buwan, 2 sa kanila sina Fernando Parado at Roberto Canessa, nagpasyang maglakad upang humingi ng tulong. Wala silang mapa, wala silang winter gear, ngunit dala nila ang pag-asa. 10 araw silang naglakad sa yelo hanggang sa makasalubong nila ang isang magsasaka sa kabilang bahagi ng Andes. At dahil sa kanilang katapangan, naligtas ang 16 na natirang buhay. Pagkaraan ng 72 araw, natapos na ang impyerno sa bundok. Ang mga nakaligtas ay bumalik sa kanilang pamilya, bitbit ang mga sugat, ngunit dala rin ang pananampalataya. Hanggang ngayon, ang kwentong ito ay tinatawag ng mundo na The Miracle of the Andes. Ang himala sa Andes ay hindi lamang kwento ng trahedya ito. Ay kwento ng pag-asa, pananalig at katapangan ng tao sa gitna ng kawalan. Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng totoong pangyayari. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa susunod pang mga tunay na pangyayari. At ito ang Inside the Story PH, kung saan sa bawat trahedya may himalang nagbibigay buhay.